Kamusta ako si Dr. Mila de la Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking sarili sa kalusugan ng kababaihan, lalo na para sa ating mga dumaraan sa mga taon pagkatapos ng edad 60. Nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan, hindi lamang para tugunan ang kanilang mga alalahanin sa kalusugan, kundi para tunay na mabawi ang sigla at pagiging malapit sa isa't isa na nagpapasaya sa buhay. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Isang bagay na nararanasan ng maraming babae, ngunit iilan lamang ang hayagang pinag-uusapan. Kung ikaw ay higit sa iksi at napapansin mong nababawasan ang iyong pagnanasa pakiramdam at kapansin-pansing pagbaba ng interes sa pagiging intimo, alamin mo sanang hindi ito basta't hindi maiiwasang bunga ng pagtanda. Maaari itong senyales ng isang bagay na mas seryoso, maliliit at baradong mga ugat, lalo na sa iyong pelvic region o balakang na tahimik na sumasakal sa sirkulasyon at unti-unting nakaaapekto sa iyong pagkababae. Heto ang isang masakit na katotohanan: ang mga cream at hormone ay madalas na hindi kayang ayusin ang pinag-uugatang problema na dulot ng mga baradong ugat. Ngunit ang kalikasan, kung alam mo kung saan hahanapin, ay nag-aalok ng mga mabisang solusyon. Nakatulong ako sa hindi mabilang na kababaihan na baligtarin ang tahimik na paghinang ito at bawiin ang isang napaka-personal na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Paano kung ang sagot ay hindi naghihintay sa iyong lalagyan ng gamot, kundi sa 4 na madalas na hindi napapansing halamang gamot na maaaring magbukas ng daloy ng dugo at ibalik ang pakiramdam mula sa loob? Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lamang naglalayong pagbutihin ang sirkulasyon. Ang kanilang layunin ay buhayin muli ang pagiging intimo, enerhiya at kumpiyansa. Halina't tuklasin natin ang bawat isa at unawain kung paano tahimik na binabago ng mga nakatatandang kababaihan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga natural na paraan. Bago tayo sumisid sa mga mabisang halamang gamot na ito, kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat kitang mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang isa pang tip na makatutulong na muling pag-alabin ang iyong kalusugan, iyong enerhiya, at maging ang iyong pagiging intimo. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, huwag mag-atubiling i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas mapaglilingkuran ang iyong mga pangangailangan. Ngayon tuklasin natin ang 4 na halamang gamot na maaaring tahimik na inaasam ng iyong katawan. Ang mga maaaring makatulong na ibalik ang daloy ng dugo, pakiramdam at kumpiyansa na akala mo ay tuluyan ng nawala. Una, ginseng, ang susi sa pag-aapoy ng daloy ng dugo at pagnanasa. Pagkatapos ng 30 taon ng pakikinig sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s, may natutunan akong malalim. Sa likod ng bawat tahimik na buntong hininga, ng pagkadismaya bawat sandali, ng pagdududa sa sarili, sa silid tulugan, at bawat hating gabing paghahanap ng mga sagot, mayroong isang mas malalim na tanong: ako pa ba ay isang babae? Ang sagot ay walang pag-aalinlangan: oo, ikaw nga. Gayunpaman, kapag ang dugo ay hindi dumadaloy tulad ng dati, kapag ang pakiramdam ay kumukupas, at ang pagnanasa ay tila malayo, madaling mawala sa paningin ng katotohanan iyon, dito pumapasok ang ginseng, hindi bilang isang himala, kundi bilang isang malalim na nakaugat at natural na solusyon. Kilala sa medisina sa silangan bilang ugat ng buhay, ang Panax ginseng ay ginamit na sa loob ng mahigit 2,000 taon upang muling pag-alabin ang apoy ng sigla ng kababaihan na nakatuon sa kung ano ang pinakamahalaga daloy ng dugo, pagnanasa at tibay. Linawin natin, hindi lamang ito isang energy supplement. Ito ay isang pampabilis ng sirkulasyon. Sa mga nakatatandang kababaihan, tumutulong ang ginseng na i-relax
at palawakin ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit at delikadong mga ugat na sumusuporta sa pelvic region. Ito ang mga mismong ugat na kadalasang kumikitid dahil sa edad na nililimitahan ang oxygen, pakiramdam at tugon. Maraming kababaihan ang hindi ito napagtatanto. Sinisisi nila ang edad stress o maging ang kanilang kapareha. Ngunit sa katotohanan ng kanilang mga ugat ay madalas na hindi na naghahatid ng dugo tulad ng dati. Ang ginseng ay naglalaman ng mga natural na compound na tinatawag na ginsenosides na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na ginagamit ng iyong katawan upang buksan ang mga daluyan ng dugo at payagan ang mas malakas at mas buong daloy. Sa esensya, tinutulungan ng ginseng na alisin ang bara sa iyong mga ugat na ibinabalik ang malusog na sirkulasyon hindi lamang sa iyong puso at utak, kundi sa pinaka-intimo na bahagi ng iyong katawan. Ang bahaging nagbibigay kahulugan sa koneksyon pagkababae at kumpiyansa. Naaalala ko ang isang pasyente, si Elena, 68, isang retiradong guro mula sa Laguna at mahigit 40 taon ng kasal. Lumapit siya sa akin tahimik na nahihiya at sinabing, "Dok, parang hindi na ako makakonekta sa asawa ko. Para bang nandito pa rin ako, pero may bahagi sa akin na nawawala." Sinimulan ko siya sa isang dekalidad na Korean Red Ginseng Extract, 600 ml tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 linggo, diretsahan niya akong tiningnan sa mata at sinabing, "Pakiramdam ko nagising ako ulit. Ang isip ko, ang katawan ko, ang pagsasama namin, lahat ay mas gumaan ngayon." Ang pagbabagong ito ay hindi mahika. Ito ay pinabuting daloy ng dugo. Iyan ang kapangyarihang iniaalok ng ginseng sa mga tumatandang kababaihan. Hindi lamang ito nagpapahusay ng pagkasabik. Ibinabalik nito ang presensya, kalinawan, init at ang pakiramdam na may kakayahan ka ulit. Gayunpaman, hindi lahat ng ginseng ay pare-pareho. Kailangan mo ng isang subok na sa klinika, wastong standardized na uri, hindi isang bagay na makikita mo sa isang gasolinahan o nakahalo sa isang multivitamin. Hanapin ang Korean Red Panax Ginseng na may standard na hindi bababa sa 5% ginsenosides. Kapag regular na iniinom, sinusuportahan nito ang kalusugan ng puso at ugat, nilalabanan ng pagkapagod at higit sa lahat, tumutulong na ibalik ang sirkulasyon sa balakang na nagpapasigla sa pagiging intimo. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkalayo, pagkamanhid o pagkawala ng koneksyon ng ginseng, ay maaaring ang iyong panimulang punto, ang susi na kailangan ng iyong katawan upang maibalik ang daloy ng dugo, kumpiyansa at pagnanasa. At gayon pa man, ang ginseng ay simula pa lamang. Habang pinapaandar nito ang makina, ang ating susunod na halamang gamot naman ay nagpapanatili sa pagdaloy ng gatong kung saan mo ito pinakakailangan, at tinatarget nito ang isang mahalagang enzyme na kritikal para sa pagkasabik, ngunit sa natural na paraan. Handa ka na bang malaman kung ano ito, kung kasama pa rin kita, at ang mensaheng ito ay may epekto sa iyo? I-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na naniniwala kang ang iyong pinakamagagandang taon ay darating pa. Ikalawa, horny goatweed. Hindi lang katawa-tawang pangalan, isang lihim sa sirkulasyon. Karamihan sa mga kababaihan ay napapangiti o kahit napapangiwi kapag unang narinig ang pangalang horny goatweed. Maaaring tunog itong gimmick, isang bagay na hindi para sa atin, at tiyak na hindi isang paksa para sa seryosong talakayang medikal. Ngunit magiging tapat ako bilang isang doktor na gumugol ng mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga nakatatandang kababaihan na bawiin ang kanilang kalusugan, at kumpiyansa ang halamang gamot na ito ay tahimik na naging isa sa pinakamabisang kasangkapan na inirerekomenda ko para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon at siglang sexual. Ang pangalan nitong siyentipiko ay Epimedium, at ang aktibong sangkap nito ay isang mabisang compound na tinatawag na icariin. Hindi ito kwentong bayan. Ito ay agham. Gumagana ang icariin sa pamamagitan ng pagpigil sa p-divenzyme,
ang parehong enzyme na maaaring makasagabal sa pinakamainam na daloy ng dugo. Ngunit sa halip na pilitin ng katawan sa panandaliang pagkilos na may mga posibleng side effect ang horny goat weed, ay nakikipagtulungan sa iyong katawan, unti-unti at dahan-dahang ibinabalik ang daloy ng dugo at pakiramdam sa isang mas natural na ritmo. Para sa mga kababaihang higit sa 60 ito ay kritikal. Habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit sa clitoris at mga pader ng ari, ay nagsisimulang kumitid tumigas at mawala ng elastisidad. Nangangahulugan ito na kahit na handa ang isip, hindi palaging makakatugon ang katawan tulad ng dati. Humihina ang signal sa pagitan ng utak at katawan, at dahil doon, ang pagiging intimo ay maaaring magsimulang maging isang pakikibaka sa halip na isang pinagsasaluhang koneksyon. Naaalala ko ang isang pasyente, si Gracia, edad 72, isang ipinagmamalaking guro mula sa Iloilo. Sa loob ng 45 taon, sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ito tungkol sa performance para sa akin. Ito'y tungkol sa pagiging malapit. Gusto ko lang makaramdam muli ng koneksyon sa asawa ko, na maramdaman na ako ulit ang sarili ko." Sinimulan ko siya sa isang dekalidad na horny goat weed extract na may standard na hindi bababa sa 10% ikariin, at sinabi sa kanya na bigyan ito ng 1 buwan. Sa kanyang follow-up, sinabi niya, nang may tahimik na pagmamalaki, hindi ito biglaan pero totoo, para bang bumalik ang mga ilaw. Iyan ang ginagawa ng halamang gamot na ito. Hindi ito lumilikha ng artipisyal na init. Tumutulong itong ibalik ang natural na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na madalas nang nakalimutan ng mga nakatatandang kababaihan kung gaano nila ito namimiss. Ang mga resulta ay madalas na banayad, sa simula isang mas mainit na pakiramdam ng pagtugon, pagtaas ng natural na lubrikasyon, isang emosyonal na muling pagkonekta. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagbabago ay nagiging hindi maikakaila. Ang horny goat weed ay mayroon ding kahangahangang pangalawang epekto. Tumutulong itong ibalik ang balanse ng hormone habang binabawasan ng cortisol, ang stress hormone, na tahimik na pumapatay sa pagnanasa. Para sa mga kababaihang nagdadala ng bigat ng mga takot sa pagre-retiro, mga alalahanin sa kalusugan o emosyonal na distansya, ang balanseng hormonal na iyon ay hindi lamang nakatutulong. Ito ay mahalaga. Kung isinasaalang-alang mo ito, heto ang mahalaga, gamitin ito araw-araw sa tamang dosis. Humigit kumulang 250 hanggang 500 milligrams ng extract na may hindi bababa sa 10% ikariin. At huwag umasa ng mga himala sa isang gabi. Asahan ang isang bagay na mas mabuti, isang unti-unting pagbabalik sa sigla, sa init sa koneksyon. Ganito madalas magpagaling ang kalikasan, hindi sa mga paputok, kundi sa tuloy-tuloy na pagbabalik ng daloy ng dugo at pagpapahalaga sa sarili. Para sa mga kababaihang pakiramdam ay tahimik na silang kumupas, ang halamang gamot na ito ay makakatulong na muling lakasan ang volume ng buhay. Ngunit heto ang tunay na sorpresa. Habang pinapadaloy muli ng horny goat weed ang dugo, ang susunod na halamang gamot ay dinadala pa ito sa mas malalim na antas. Binubuhay muli ang sirkulasyon sa microscopic level, sa pinakamaliliit na ugat kung saan tunay na nagsisimula ang pakiramdam at kasiyahan. Interesado ka ba? Dapat lang. Kung nanonood ka pa rin at ang mga kaalamang ito ay tumatagos sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito ka, nakikinig pa rin, natututo pa rin, at pinipili pa rin sumulong. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating ikatlong halamang gamot. Ikatlo, ginkgo biloba, ang nakalimutang pampabuti ng daloy ng dugo. Sa totoo lang, kapag naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ang ginkgo biloba, iniisip nila ang memorya, marahil isang brain supplement na sinubukan nila noon. Ngunit ang madalas nilang hindi napagtatanto ay ang pinakamalakas na regalo ng ginkgo ay hindi lamang para sa isip. Ito ay para sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa utak at katawan, lalo na sa mga tahimik
na nakaaapekto sa pagiging intimo. At ang mga daluyan ng dugo na ito ay kabilang sa pinakamaliliit at pinakadelikado sa iyong sistema. Ang mga nasa iyong utak, oo, ngunit pati na rin ang mga nasa iyong balakang. Ang mga mismong ugat na tumutukoy kung ang dugo ay talagang makakarating sa mga tissue na responsable para sa pagkasabik pakiramdam at koneksyon. Nakalulungkot ito rin ang mga ugat na pinakaapektado ng edad, plak at panahon. Diyan nagniningning ang ginkgo, ang sinaunang halamang gamot na ito na ginamit sa loob ng maraming siglo sa medisina sa silangan ay gumaganap bilang isang natural na pampalabnaw ng dugo at pambukas ng mga ugat. Pinapabuti nito ang tinatawag nating microcirculation, ang kakayahan ng dugo na maabot ang pinakamaliliit na daanan sa iyong katawan. Kapag ang mga daanang yon ay barado o makitid, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pagnanasa, ang tugon ay simpleng hindi darating. Nakita ko na ito sa aking praktika ng higit sa mabilang na beses. Isang babae, 70 taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Baguio, malusog sa papel, ay lumapit sa akin na bigo at nalilito. Hindi siya sobra sa timbang maayos ang kanyang mga resulta sa laboratorio, ngunit sinabi niya, pakiramdam ko manhid ako na parang hindi na ako kinakausap ng katawan ko. Sinimulan ko siya sa isang clinical dose ng ginkgo, mga 120 milligrams, 2 beses sa isang araw. At naghintay kami. Pagsapit ng ika-4 na linggo, bumuti ang kanyang enerhiya. Pagsapit ng ika-6 na linggo, iniulat niya ang isang bagay na mas makabuluhan. Dok, sabi niya, para akong nakakaramdam ulit. Hindi lang pisikal pati emosyonal. Iyan ang ginagawa ng sirkulasyon. Hindi lamang ito nagbobomba ng dugo. Binubuhay nito ang pakiramdam, emosyon at kumpiyansa. At kapag napadaloy mo muli ang dugong iyon, nagsisimulang magbago ang iyong buong presensya. Kung paano mo dinadala ang iyong sarili, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumonekta sa taong mahal mo. Sinusuportahan din ng ginkgo ang paghahatid ng oxygen sa mga tissue, binabawasan ang pamamaga sa mga tumatandang ugat at napatunayan pang nagpapabuti ng pagkasabik at pakiramdam sa mga kababaihan na may mga issue na may kaugnayan sa sirkulasyon. Walang reseta ang makagagawa ng lahat ng iyon nang walang potensyal na side effects. Ginagawa ito ng ginkgo ng dahan-dahan, natural at sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagiging pare-pareho ay susi. Ang ginkgo ay hindi tungkol sa agarang resulta. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng daanan upang ang iyong katawan ay makatugon muli. Hindi artipisyal ngunit tunay. Isipin ito na parang pagbubukas ng mga nakalimutang kalsada na matagal nang hindi nakakita ng trapiko. Sa paglipas ng panahon at pag-aalaga, bumabalik sila sa buhay. Kung ikaw ay isang taong nawala ng pakiramdam, kung ang pagiging intimo ay parang mapurol o walang koneksyon, maaaring ang ginkgo ang mismong halamang gamot na nawawala sa iyong katawan. Hindi nito pinipilit ang pagnanasa. Tinutulungan nitong maging posible itong muli. Iyan para sa akin ay mas mahalaga kaysa sa anumang reseta. At gayunpaman, ang pinakakamanghamanghang bahagi ng paglalakbay na ito ay darating pa. Dahil habang ibinabalik ng ginkgo ang dugo sa pinakamaliliit na ugat, ang susunod na halamang gamot na ibabahagi ko sa iyo ay talagang tumutulong na buhayin ang mga signal ng hormone. Ang mga nagsasabi sa iyong katawan na ito ay buhay pa, gusto pa, at may kakayahan pa. Ito ay nagulat maging sa akin. Ika-4 Tribulus terrestris, ang pampabata ng kababaihan. Mayroong isang bagay na napaka-personal sa diwa ng kasiglahan ng isang babae. Hindi lamang ito tungkol sa enerhiya o pagkasabik. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. At kapag ang enerhiyang iyon ay kumukupas lalo na pagkatapos ng edad 60, maaari itong maramdaman na parang isang mabagal na pagbura kung sino ka dati. Napakaraming kababaihan na umupo sa aking opisina, mahina ang kanilang mga boses, mabibigat ang kanilang mga mata na sinasabi sa akin ang parehong bagay sa iba't ibang salita.
Hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Iyon ang dahilan kung bakit madalas akong bumabaling sa Tribulus terrestris, isang hamak na halamang gamot na may malakas na kakayahang tumulong na ibalik ang unti-unting kinuha ng panahon at stress. Sa kaibuturan nito, ang Tribulus ay isang natural na hormonal activator. Hindi nito binabaha ang iyong sistema ng mga sintetikong hormone o ginugulo ang iyong panloob na balanse. Sa halip nagbibigay ito ng signal sa katawan, partikular sa pituitary gland, upang pataasin ang luteinizing hormone na siya namang naghihikayat sa iyong katawan na mahanap ang natural na balanseng hormonal nito. At kapag ang iyong mga hormone ay natural na balanse, lahat ng iba pa ay nagsisimulang magbago. Bumubuti ang daloy ng dugo, madalas na gumaganda ang mood, at ang pagiging intimo ay hindi na parang isang malayong alaala. Ngunit ang tunay na nagpap-espesyal sa Tribulus para sa mga nakatatandang kababaihan ay kung paano nito muling ginigising ang vascular tone. Pinapalakas nito ang mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng oxygen at nutrients sa iyong pelvic region na nagpapabuti sa sirkulasyon sa mga paraan na hindi lamang nagbabalik ng pagkasabik kundi pati na rin ng presensya. Iyong mabagal, matamlay na pakiramdam, ang kakulangan ng sensasyon, ang pagkawala ng init at pagtugon sa mga intimong sandali. Iyan ay madalas na direktang resulta ng mahinang daloy ng dugo at pagbaba ng hormonal. At ang Tribulus ay gumagana sa parehong larangan. Naiisip ko ang isang babaeng nakatrabaho ko, si Belen, isang 74 taong gulang na byuda mula sa Pampanga, nakadarating lang sa isang bagong relasyon. Sinabi niya sa akin, akala ko hindi ko na mararamdaman ulit ang kislap na yon. Akala ko tapos na ang mga araw na yon. Nagsimula kami sa isang katamtamang dosis ng Tribulus, 500 milligrams. Araw-araw na may standard na 45% saponins. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siyang ibang babae na. Hindi mas bata ngunit mas buhay. Sabi niya, para akong nandito na ulit. Buong buo. Ang Tribulus ay hindi isang shortcut. Hindi ito isang gamot. Ito ay isang tulak, isang paalala sa iyong katawan na alam pa rin nito kung paano maging malakas, tumutugon at nakikilahok. Kapag ginamit ng tuloy-tuloy, maaari nitong mapahusay ang libido, suportahan ang pagkasabik at lubrikasyon at dagdagan ng tibay habang nagtataguyod ng mas magandang mood at motibasyon. Sinusuportahan din nito ang paggana ng puso at sirkulasyon na ginagawa itong isang solusyon para sa buong katawan, para sa mga kababaihan na nais makaramdam na mas matatag, mas may kakayahan at mas intimo. At marahil ang pinakamahalaga, ibinabalik nito ang isang pakiramdam ng pag-asa. Dahil sa sandaling magsimulang bumalik sa balanse ang iyong mga hormone at malayang dumaloy muli ang dugo, madalas sumusunod ang iyong isip. Hindi ka lamang gumagaling sa pisikal. Nagsisimula kang makaramdam na mas konektado, mas emosyonal na naroroon, mas may tiwala sa iyong sariling balat. Para sa mga kababaihan na matagal nang tahimik na nagdurusa ang Tribulus, ay maaaring maging isang pagbabago. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka patapos, hindi ka sira, hindi ka lampas na sa iyong kapanahunan. Kailangan mo lang ng tamang suporta. At marahil ngayon ay natagpuan mo na ito. Ngayong nakita mo na kung paano gumagana ang bawat isa sa 4 na halamang gamot na ito sa kani-kanilang mabisang paraan. Ang isa ay nagbubukas ng mga ugat, ang isa ay nagbibigay gatong sa makina, ang isa ay naglilinis ng daan, at ang isa ay nagpapanumbalik ng signal. Oras na upang pagsama-samahin natin ang lahat. Dahil ang tunay na pagbabago ay madalas na nangyayari kapag sila ay nagtutulungan ng magkakasuwato. Konklusyon, hindi ka pa tapos. Nagsisimula ka pa lamang. Kung nanatili ka sa akin hanggang dito, naiintindihan mo na ang isang bagay na nakalimutan na ng napakaraming nakatatandang kababaihan na ang pagiging intimo, lakas at koneksyon ay walang expiration date. Hindi sila naglalaho sa edad na 60 o nagre-retiro sa 70. Dahan-dahan lamang silang kumukupas
Kapag huminto tayo sa pagbibigay sa ating katawan ng tunay na kailangan nito upang umunlad. Pinag-usapan natin ngayon ang 4 na kahangahangang halamang gamot, ginseng horny goatweed, ginkgo biloba, at tribulus terrestris. Bawat isa ay gumaganap ng isang natatangi at makapangyarihang papel sa pagsuporta sa iyong kalusugan bilang isang babae. Hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at intimo. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi nagtatakip ng mga sintomas tulad ng isang mabilisang gamot. Layunin nilang alagaan ang sistema, ibalik ang daloy ng dugo, gisingin muli ang pakiramdam at suportahan ang mismong mga hormone na nagpapasigla sa iyong sigla. Ang gusto kong isapuso mo ay ito, hindi ka binibigo ng iyong katawan. Ito ay humihingi ng suporta. Malamang na bumubulong na ito sa loob ng maraming taon, sinusubukang sabihin sa iyo na bumabagal ang sirkulasyon, nagbabago ang mga hormone, at ang ilang mga signal ay hindi na nakakarating kung saan dapat. Ang mga halamang gamot na ito ay nag-aalok ng mga posibleng sagot. Hindi hype, hindi himala, ngunit tunay subok na sa panahon ng mga kasangkapan na nagsasalita ng parehong wika ng iyong katawan. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 60s na inakala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na, mga kababaihan sa kanilang 70s na tahimik na sumuko sa koneksyon, at mga kababaihan sa kanilang 80s na simpleng naghihintay na lang ng oras. Ngunit nang sinimulan nilang tugunan ng mga pangunahing isyu, daloy ng dugo, balanseng hormonal at emosyonal na muling pagkonekta, isang magandang bagay ang madalas na nangyayari. Sila ay nabuhay muli. Hindi sa isang dramatikong paraan, kundi sa isang matatag, tahimik na kumpiyansa. Nagsimula silang maglakad ng mas matikas, ngumiti ng mas madalas, muling inaabot ang kamay ng kanilang kapareha, nararamdaman ang kanilang presensya at ipinagmamalaki ang kanilang sariling balat. Sinasabi ko ito hindi bilang isang taong sumusubok magbigay ng maling pag-asa, kundi bilang isang doktor na nilakad ang daang ito kasama ang daan-daang kababaihan na tulad mo. Totoo ang pagtanda, normal ang pagbagal, ngunit ang paglaho ang pakiramdam na hindi ka nakikita, ang pagkawala ng apoy sa loob. Hindi iyan ang iyong kapalaran. Binigyan tayo ng kalikasan ng mga makapangyarihang kaalyado. Pinatunayan na ng agham ang marami sa kanila. At ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring tumugon kung bibigyan mo ito ng pagkakataon. Marahil ito ay nagsisimula sa isang pagbabago, isang bote, isang pag-uusap sa iyong kapareha, isang hakbang patungo sa paniniwalang ang kabanatang ito ng iyong buhay ay hindi kailangang maging mapurol o tahimik o walang koneksyon. Maaari itong maging mayaman, malapit, mainit at totoo. Hindi ka patapos, hindi ka sira. Tinatawag ka lamang na alalahanin ng lakas ang pakiramdam at ang buhay na nananatili pa rin sa loob mo. Isang aral sa buhay mula sa iyong doktor, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at na sana ay maibahagi ko sa iyo ay ang iyong kalusugan at sigla ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang maagap na pangangalaga, pakikinig sa iyong katawan, at pagtanggap sa mga natural na sistema ng suporta kung naaangkop ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba, lalo na habang tayo ay tumatanda. Huwag kailanman maliitin ang likas na kakayahan ng iyong katawan na magpagaling at magpabata kapag binigyan ng tamang mga kasangkapan. Ang iyong kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Sa maraming paraan, sa tamang diskarte, maaari kang nagsisimula pa lamang sa isang bago at masiglang kabanata. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, kung may gumalaw sa loob mo ngayon, huwag mong hayaang maglaho ito. Kumilos, manatiling mausisa at laging kumonsulta sa iyong healthcare provider upang matiyak na ang mga pagpipiliang ito ay tama para sa iyo. Pakiusap, pakinggan ang iyong katawan dahil nagsasalita pa rin ito at gusto pa rin nitong mabuhay ng lubusan. Kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito,
huwag mo itong sarilinin. Pindutin ang like button para ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Mag-subscribe at i-on ang bell para hindi mo mapalampas ang isa pang health tip na ginawa para lamang sa mga kababaihang tulad mo. At sa mga komento, inaanyayahan kitang i-type ang "Hindi pa ako tapos." Kung handa ka nang bawiin ang iyong lakas, iyong koneksyon, at iyong kumpiyansa isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ibahagi ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaring makinabang. Suportahan natin ang isa't isa sa pamumuhay ng ating pinakamahusay na buhay sa bawat edad.